Okay guys, good morning po. So dumating na po yung in-order natin na UPS para po sa ikakabit ko sa modem and tsaka sa EAP225. Ito po yung order natin sa Shopee SKE POE 830 PLFP Type C. So sa lahat po ng mga mini UPS po, kaya po ito ang napili natin is number 1, yung battery capacity niya is 20,000 milliamps. Tapos ang battery po nito kasi is Life PO4, which is uh, lithium iron phosphate. So mas maganda po siyang battery compared mo sa lithium ion na provided po ng ibang mga mini UPS. So i-unbox po natin para makita natin kung ano pang laman. So ladies and gentlemen, ito po yung laman niya. So nandito po yung device. Tapos ito naman po yung saksakan mula sa device going to the outlet. Tapos ito naman po yung para sa modem. In-include na rin po pala nila yung resibo. So ayan po. Binili ko po ito sa Shopee at a cost of 2,290. So, ang maganda dito sir, ma'am, pag bumili po kayo sa Shopee, mas maganda po yung unboxing ipapakita nyo po sa rider para makita nyo po na yung device po ninyo yung pong tamang device, hindi po kayo mabudol. Ano po? Sige, i-connect na natin siya para makita kung paano yung performance. So bago ko nga pala i-connect, pakita ko muna sa inyo what it looks like pag tinanggal na po sa plastic. May kabigatan po ng konti yung device, gaya kasi nga po 20,000 milliamps naman po yung kanyang battery. Ito naman po yung kanyang mga ports. Ayan po. So dito natin ikakabit yung isang cable kanina pinakita sa inyo. May selector switch po. Ito po yung sa output. Ito po yung i-connect natin isang cable. Ito po yung papunta po sa inyong modem. So, dapat po silipin po ninyo yung likuran ng modem kung anong volts po ba siya, kung siya po ay 9 volts or 12 volts. So, sa atin po, since converge po yung ginamit namin, so 12 volts po yung kanya. So, yung selector niya i-change ko po sa 12 volts. Tapos, pwede ka rin po mag-charge dito using your phone. So, meron siyang Type-C tsaka USB na 5 volts po. And then, ito naman po, this is used for PoE devices. So, example po ng mga devices na PoE na po would be mga CCTV. Tapos, yung gaya po ng gamit kong device is yung EAP225, which is an external antenna router po by TP-Link. FYI po, hindi tayo sponsored ni TP-Link. So, ayan po, ikakabit na po natin para makita na po natin yung performance. Side info lang po. So, ito po yung mga technical specs po niya. Gaya po ng sabi ko, Life PoE4 po yung gamit niya po. Ayan po, lithium iron phosphate battery. So, long lasting po talaga siya. Ano po? Sige, let's proceed na po. So, ito na po, naikabit na po natin. So, notice po na na all green na po siya. So, tip po, pag first time niyo pong i-on, press and hold po ng 5 seconds yung power button. Tapos, iila po itong lahat. So, after that, mabubuhay na po siya. And then, yung modem po, as you can see, on na rin po. Connected na po siya dito. Siguro yung downside lang po dito is, ito pong kable, medyo maiksi po. So, notice po na kailangan kong gumamit ng mga boxes para po maikabit. Kaya po nakakabit sa pader yan kasi inabot kami ng Christine. So, pinataasan ko po yan para hindi na po maabot ng tubig. Ano po? So, looking at this one, so si power, si PON, may internet na po. Yung mga LAN cables po na kinabit natin, nandyan po. Tapos, meron na po 2.4 and 5 GHz na signal po. Currently, nakasaksak po siya. Ayan po, nakasaksak po siya dyan. And then, nag-charge na po siya. So, 75% power po siya. Ngayon po, nag-charge na po siya ng 100. So, try po natin tanggalin sa saksakan.
So notice po na si power po nag-red. So indicating na ano na po siya. Tawag po dito. Battery mode na po siya. And may ilaw pa rin po. Again, wala na po nakasaksak. So legit po siyang working. So siguro tetest ko po siya. Ang sabi po sa manual 5 to 6 hours po. Pero depende po sa usage. Pero since I'm using an EAP225, so kumakain po siya ng 24 volts. Ayan po. Baka lesser than po. So maraming salamat po for watching my vlog, and I hope you learned a thing or two po. If you have any questions po, just type po sa comments and I will address them para po maliwanagan po tayo lahat on how this works. Maraming salamat po and good morning po.